Isang 7 taong gulang na bata ang malapit ng magpaiyak ng isang bilyonaryo. Pero hindi sa paraang inaasahan mo, hindi natutulog si Ginoong Lorenzo Mendoza. Nakapikit lang ang kanyang mga mata, ang paghingay mabagal at banayad, at ang kanyang payat at tumatandang katawan ay baon sa malalim na pagkakaupo sa kanyang paboritong pulang velvet na silya. Sa unang tingin, iisipin ng kahit sino na isa lamang siyang mahina at inosenteng matandang lalaki na nagpapahinga sa isang tahimik na hapon. Ngunit sa likod ng mga nakapikit na mata, si Lorenzo ay gising na gising. Matalas ang kanyang isipan, binibilang ang bawat detalye at matiyag ang naghihintay. Isa itong baluktot na larong madalas niyang laruin. Nanghuhuli siya ng magnanakaw at ngayong araw itinakda niya ang perpektong bitag. 75 taong gulang na si Lorenzo at isa siya sa pinakamayayamang tao sa buong lungsod. Kabilang sa kanyang imperyo ang mga marangyang hotel, malalaking kumpanyang pandagat at ilang negosyong teknolohiya. Taglay niya ang lahat ng maaaring gustuhin ng isang tao, maliban sa isang bagay: tiwala. Habang lumilipas ang mga taon, naging mapait ang kanyang puso. Bihira siyang dalawin ng sarili niyang mga anak at sa tuwing pumupunta sila, palaging iisa lang ang paksa ng usapan, ang kanyang mana. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay laging may nakangiting mukha, ngunit pagtalikod niya, sinisimulan na nilang patalasin ang mga kutsilyo. Pati ang mga dating nagtrabaho sa kanyang bahay, nagnakaw na rin sa kanya. Mamahaling kubyertos, pera mula mismo sa kanyang pitaka, mga bote ng bihirang alak. Isa-isa, lahat sila'y nagtaksil sa kanya. Napagtanto ni Lorenzo ang isang masakit at tiyak na katotohanan. Lahat ng taong nabubuhay sa mundong ito ay pinapatakbo ng isang bagay: kasakiman. Naniniwala siyang kapag binigyan mo ng pagkakataon ang kahit sino na kumuha ng isang bagay nang walang kapalit o parusa, kukunin nila ito agad-agad. Walang labis, walang kulang. Sa araw na ito, muli niyang susubukan ang paniniwalang iyon. Sa likod ng makakapal na pintuang oak ng kanyang pribadong silid-aklatan, bumabagyo ng malakas sa labas. Parang maliliit na bala ang bagsak ng ulan sa mga bintanang salamin. Sa loob ng silid, nag-aapoy ang fireplace at nagbibigay ng komportabling init. Inihanda ni Lorenzo ang lahat ng may matinding pag-iingat. Sa maliit na mesa na yari sa mahogany na nakapwesto sa tabi ng kanyang kamay, sinadya niyang iwan ang isang sobre. Bukas ang sobre. Sa loob nito, maayos na nakasalansan ang mga $100 na papel. $5,000 ang kabuuan. Para sa isang bilyonaryo, barya lang iyon. Pero para sa isang naghihirap, iyon ay perang kayang baguhin ang buhay. Kitang-kita ang mga perang nakausli. Ang buong ayos ay mukhang iniwang basta ng isang nalilito at ulyaning matanda. Nanatiling hindi gumagalaw si Lorenzo at matiyagang naghintay. Handa na ang bitag. Ang kailangan na lang ay ang biktima, at narinig niya ito, ang tunog ng hawakan ng pinto na iniikot. Pumasok sa silid ang isang dalagang nagngangalang Rosa. Si Rosa ang pinakabagong kasambahay sa mansyon ng mga Mendoza. 3 linggo pa lamang siyang nagtatrabaho roon. Mukha siyang nasa huling bahagi ng kanyang 22, ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod. Ang mga maiitim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata ay patunay ng mga gabing walang tulog at laging nababalisang buhay. Si Rosa ay isang byuda. Nalaman ni Lorenzo ang lahat ng ito sa paunang investigasyon tungkol sa kanyang pagkatao. Nasawi ang kanyang asawa sa isang malagim na aksidente sa pabrika, halos 2 taon na ang nakalipas. Iniwan siya nitong may mga utang at isang anak na lalaki na si Mateo, 7 taong gulang. Araw ng Sabado noon at karaniwan, si Rosa ay mag-isang nagtatrabaho. Ngunit dahil sa malakas na bagyo, pansamantalang isinara ang mga paaralan para sa mga agarang pagkukumpuni.
Wala si Rosa ng sapat na pera para kumuha ng tagapag-alaga. Kaya nakiusap siyang mabuti kay Aling Delgado, ang punong tagapaglinis, na payagan siyang isama ang anak sa trabaho, kapalit ng pangakong magiging tahimik ito na parang daga. Pumayag si Aling Delgado pero may kasamang mariing babala. Kapag nalaman ni Ginoong Mendoza ang tungkol sa bata, parehong mapapalayas ang mag-ina at walang matutuluyan. Narinig ni Lorenzo ang marahang yapak ng kasambahay habang pumapasok. At kasunod nito, ang mas magaan at mas maliliit na hakbang. Isang bata. "Dito ka lang, Mateo," mahinang bulong ni Rosa. Nanginginig ang kanyang tinig sa kaba. "Umupo ka sa sulok na yon sa ibabaw ng alpombra. Huwag kang aalis dyan. Huwag mong hawakan ng kahit ano. Huwag kang gagawa ng kahit katiting na ingay." Natutulog si Ginoong Mendoza sa silyang yon. Kapag ginising mo siya, mawawalan ng trabaho si Mami. At ngayong gabi, wala tayong matutulugan. Naiintindihan mo? "Opo, Mami," sagot ng bata sa maliit, banayad at mahinang tinig. Naramdaman ni Lorenzo ang biglang pag-usbong ng kuryosidad. Walang halong kapilyuhan sa boses ng bata. Sa halip, may iba itong dalang damdamin, takot. "Kailangan kong linisin ang mga pilak sa silid kainan," mahinang bulong ni Rosa na puno ng pagkabahala. "Babalik ako makalipas lang ang 10 minuto. Mateo, nakikiusap ako, magpakabait ka." "Pangako, Mami," sagot ng bata. Narinig ni Lorenzo ang mahinang click ng pinto habang ito'y isinasara. Wala na si Rosa. Ngayon, silang dalawa na lang ang nasa malawak na silid, ang bilyonaryo at ang munting bata, ang mangangaso at ang kanyang biktima. Sa tila walang katapusang sandali, tahimik na tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagsabog ng apoy at ang pantay-pantay na tik-tak ng orasan sa sulok. Tik-tak, tik-tak. Panatili ni Lorenzo ang mabagal at pantay na paghinga, ngunit ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nakatuon sa pakikinig. Buo ang kanyang paniniwala na ang bata ay magsisimulang gumalaw. Inaasahan niyang may mababasag na florera o makarinig ng mga yapak ng munting paa habang iniikot ng batang mausisa ang silid. Natural sa mga bata ang magsiyasat. At ayon sa paniniwala ni Lorenzo, ang mga batang mahihirap ay mas gutom sa mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Pero hindi gumalaw si Mateo. 5 minuto ang lumipas ng napakabagal. Sumasakit na ang leeg ni Lorenzo sa pagkakatingala sa iisang posisyon, ngunit hindi siya kumibo. Naghintay siya hanggang sa wakas may narinig siya. Mahinang kaluskos ng tela. Tumayo na ang bata. Heto na, naisip ni Lorenzo, kikilos na ang munting magnanakaw. Nakinig siya habang papalapit ang maliliit na yapak sa kanyang silya. Mabagal at nag-aalinlangan ng hakbang. Palapit ng palapit ang bata. Alam na alam ni Lorenzo kung ano ang tumawag ng pansin ng bata. Ang sobre. 5,000 dolyar na nakalatag, ilang pulgada lang mula sa kanyang kamay. Kahit isang 7 taong gulang ay alam ang halaga ng pera. Alam niyang makakabili ito ng laruan, candy, pagkain. Ipininta ni Lorenzo sa kanyang isipan ng eksena. Aabutin ng bata ang pera, isusuksok sa bulsa, at sa sandaling iyon, ididilat niya ang mga mata, huhulihin ito sa aktong pagnanakaw, at agad na papalayasin ang ina. Isa na namang patunay sa kanyang paniniwala na walang dapat pagkatiwalaan. Huminto ang mga yapak, nakatayo na ang bata sa kanyang tabi. Ramdam na halos ni Lorenzo ang hininga ng bata. Naghintay siya ng kaluskos ng papel. Naghintay siya sa pag-abot. Pero hindi ito dumating. Ang sumunod na nangyari ay nagbago ng lahat. Naramdaman ni Lorenzo ang isang munting malamig na kamay na marahang dumampi sa kanyang braso. Banayad at magaan ang haplos, tila bigat ng balahibo. Pinilit niyang huwag magkikilos. Ano bang ginagawa ng batang ito, naisip niya? Tinitingnan ba kung patay na ako? Inalis ng bata ang kanyang kamay. Pagkatapos ay narinig ni Lorenzo ang isang malalim na buntong hininga
mula sa batang nasa kanyang tabi. Ginoong Mendoza, bulong ng bata, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Hindi siya tumugon. Gumawa lang siya ng mahina at pekeng hilik. At narinig niya ang isang tunog na lubos na ikinagulat niya. Hindi ito tunog ng perang kinukuha, ito ay tunog ng zipper. Hinuhubad ng bata ang kanyang jacket. Ano ba itong ginagawa ng batang ito? Naisip ni Lorenzo. Magpapahinga, matutulog. Pagkatapos ay naramdaman ni Lorenzo ang isang bagay na mainit na isinapin sa kanyang mga binti. Jacket ito ng bata, isang mumurahing windbreaker na manipis at basa pa sa ulan, ngunit maingat itong inilatag ng bata sa kanyang tuhod na parang kumot. Malamig ang silid-aklatan kahit may siga sa fireplace. Hindi niya namalayang lumamig na pala ang kanyang mga kamay. Inayos ni Mateo ang munting jacket sa mga binti ng matanda. Muli siyang bumulong. Ang lamig mo. Lagi pong sinasabi ni Mami na bawal ginawin ang may sakit. Napahinto ang puso ni Lorenzo sa sandaling iyon. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Hindi ang pera ang tinitingnan ng bata, siya. Pagkatapos ay narinig ni Lorenzo ang kaluskos sa ibabaw ng mesa. Aha, naisip niya. Matapos akong paasahin sa kabaitan niya, saka na siya kukuha ng pera. Ngunit hindi gumalaw ang pera. Sa halip, narinig niya ang mahinang tunog ng papel na dumudulas sa ibabaw ng kahoy. Inayos lang ang sobre, hindi ito kinuha. Nagdesisyon si Lorenzo na sumugal ng kaunti. Dahan-dahan niyang idinilat ang kaliwang mata, halos 1 milimetro lang. Isang makitid na siwang sa ilalim ng kanyang makakapal na pilik mata. Ang nasaksihan niya sa sandaling iyon ay tumagos sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang batang si Mateo ay nakatayo sa tabi ng mesa. Isa siyang maliit at payat na bata, magulo ang buhok, at ang suot ay halatang pinaglumaan na ng ibang bata. Halos magkahiwalay na ang dulo ng kanyang sapatos. Wala ang batang ito. Wala talaga. Ngunit ang ekspresyon sa batang mukha ni Mateo ay puno lamang ng seryoso at matinding pagtuon sa kanyang ginagawa. Napansin ni Mateo na ang sobre na puno ng pera ay halos nakalaylay na sa gilid ng mesa. Parang sandali na lang ay malalaglag na ito sa sahig. Kaya ano ang ginawa ng batang ito na mahirap, gutom at 7 taong gulang? Itinulak niya pabalik ang sobre papunta sa gitna ng mesa. Inilagay niya ito ng maayos malapit sa lampara upang hindi ito mahulog. Pinoprotektahan niya ang pera ng mayamang matanda. Pagkatapos, may isa pang bagay sa sahig na nakakuha ng kanyang pansin. Malapit sa paa ni Lorenzo ay nakahandusay ang isang maliit na kwadernong may balat na gawa sa balat ng hayop. Nahulog ito mula sa kandungan ni Lorenzo kanina nang umupo siya sa silya. Yumuko si Mateo at maingat na pinulot ang kwaderno. Ginamit niya ang manggas ng kanyang damit upang dahan-dahang punasan ang alikabok sa takip nito. Pagkatapos ay maingat niyang inilapag ang kwaderno sa mesa sa tabi mismo ng pera. Ligtas na lahat, mahinang bulong ni Mateo sa sarili. Ang 3 salitang iyon ay tila suntok sa dibdib ni Lorenzo. Ligtas na lahat. Hindi nagnanakaw ang batang ito. Pinoprotektahan niya ang lahat. Pagkatapos ay tumalikod ang bata at lumakad pabalik sa kanyang sulok sa alpombra. Dahan-dahan siyang naupo, niyakap ang kanyang mga tuhod at binalot ang sarili gamit ang kanyang payat na mga braso para uminit. Nanginginig ang kanyang munting katawan sa ginaw. Ibinigay niya ang tanging jacket na meron siya sa mayamang matandang nakaupo sa silya at ngayon siya naman ang giniginaw. Isang batang walang-wala ang nagbigay ng kaisa-isa niyang pananggalang sa lamig para tulungan ang isang estrangherong may lahat ng bagay. Nanatiling nakahiga si Lorenzo, hindi makagalaw at tuluyang nawalan ng laman ang kanyang isipan. Sa unang pagkakataon sa mahigit 20 taon ng kanyang buhay, si Lorenzo Mendoza ay hindi alam kung ano ang mararamdaman o iisipin.
Maingat niyang inihanda ang isang bitag para mahuli ang isang sakim na daga. Pero ang nahuli niya ay ibang-iba. Nahuli niya ay isang kalapati, isang inosente at dalisay na kalapati. Ang makapal na pader ng pagkasarkastiko na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay biglang nabasag ng isang munting bitak. At sa bitak na iyon, pumasok ang isang damdaming matagal nang hindi niya nararamdaman, pag-aalinlangan. Bakit hindi niya kinuha? Sigaw ni Lorenzo sa sarili niya. Wala silang kahit ano. Alam kong naghihirap sila. Ang sariling ina ng batang iyon ay nagsusuot ng sapatos na butas na ang talampakan. 5,000 dolyar ang nakapatong lang doon. Walang nakatingin. Bakit sa ngalan ng lahat ng bagay ay hindi niya kinuha ang perang iyon sa perpektong pagkakataon? Wala siyang maisagot. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nabigo ang teorya niya tungkol sa sangkatauhan. Ngunit bago pa man niya masimulan ang pagproseso ng lahat ng nangyari, bumukas muli ang mabigat na pintuan ng silid-aklatan na may malakas na kaluskos. Mabilis na pumasok si Rosa, tila isang buhawi ng takot. Habol-habol ang kanyang hininga, maputlang-maputla ang kanyang mukha sa matinding takot. Halatang tumakbo siya mula sa silid-kainan papunta roon. May dahilan sa kanyang pagkataranta. May dahilan para siya'y tumakbo. Agad na lumipad ang kanyang mga mata sa sulok ng silid kung saan nakita niya si Mateo nakaupo sa alpombra, nanginginig sa ginaw dahil wala na ang kanyang jacket. Pagkatapos ay tumingin siya sa silyang inuupuan ng matanda. Nakita niya ang maruming, mumurahing jacket ng kanyang anak na nakapatong sa mamahaling pantalon ng bilyonaryo. Napansin din niya ang sobre ng pera na nananatili pa ring nasa ibabaw ng mesa. Parehong tumakip ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig sa gulat at takot. Pumasok agad sa kanyang isipan ang pinakamasamang posibleng senaryo. Sigurado siyang inistorbo ni Mateo ang amo ng bahay at nagdulot ng gulo. Iniisip niyang baka nagtangkang magnakaw ang anak niya at tinangkapang pagtakpan ang ginawa nito. Hindi niya alam na may isang bagay na maganda ang ginawa ng kanyang anak. Ang nakita lang niya ay kapahamakan. Mateo, singhal niya, ang kanyang tinig ay parang kutsilyong humihiwa sa hangin dulot ng matinding takot. Dali-dali siyang lumapit sa bata at mahigpit na hinawakan ito sa braso sa kapinatayo. Anong ginawa mo rito? Bakit nasa kanya ang jacket mo? Hinawakan mo ba siya? Hinawakan mo ba ang perang iyon? Tumingala si Mateo sa kanyang ina, namumugto ang mga mata sa gulat at pagkalito. Hindi po, mami, giniginaw po siya. Gusto ko lang po siyang tulungan para hindi siya lamigin at parang malalaglag na po yung mga papel kaya itinulak ko lang po pabalik para hindi mahulog. Hindi maintindihan ng bata kung bakit galit ang kanyang ina. Ginawa niya lang ang itinuro nito sa kanya simulat sa pool. Tumulong siya sa taong nangangailangan. Diyos ko, iyak ni Rosa habang unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Magigising na siya anumang saglit. Palalayasin niya tayo. Wala na tayong pag-asa, Mateo. Sinabi ko nang huwag kang aalis sa pwesto mo. Nagsimulang hilahin ni Rosa ang jacket mula sa mga binti ni Lorenzo nang may pagkataranta. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay kaya muntik nang mabangga ang lampara at mabagsak sa sahig. Patawad po talaga. Paulit-ulit niyang ibinubulong sa lalaking akala niya ay mahimbing pa rin ng tulog. Sinasabi niya ito kahit sigurado siyang wala ni isang salita ang maririnig ng matanda. Pakiusap po, huwag po kayong magising. Pakiusap, tuloy lang po ang tulog ninyo. Nararamdaman ni Lorenzo ang pagkakabunot ng jacket mula sa kanyang mga binti. Ramdam niya ang matinding takot ng ina, parang init na umaapaw mula sa katawan nito. At doon siya tinamaan, isang mapait na pag-unawa na mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Hindi siya natatakot sa isang katang-isip na halimaw sa dilim. Natatakot siya kay Lorenzo, sa kanya mismo. Nangangamba siya sa isang lalaking taglay,
ang kayamanang lampas sa imahinasyon ng karamihan, ngunit naging dahilan upang matakot ng labis ang sariling kasambahay na kahit isang inosenteng kabaitan mula sa bata ay tinuring na kasalanan. Isang bata ang nagtakip ng jacket sa isang giniginaw na matanda at ang ina ay natulala sa takot. Isang bata ang nagligtas sa pera mula sa pagbagsak at ang ina ay natakot sa kaparusahan. Anong klaseng mundo ba ang nalikha ni Lorenzo sa loob ng mga pader ng kanyang tahanan? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lorenzo ang isang masakit na katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Siya mismo ang naging halimaw na kinatatakutan ng lahat. Siya ang naging kontrabida sa sariling kwento. Nagpasya siyang kunwaring magising na. Pinakawalan ni Lorenzo ang isang malakas at matagal na ungol mula sa kanyang lalamunan habang sinadya niyang gumalaw sa silya. Agad na napatigil si Rosa sa kinatatayuan. Mahigpit niyang niyakap si Mateo at dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila isang takot na usa na nahuli ng mga nakakasilaw na ilaw ng rumaragasang truck. Dahan-dahang iminulat ni Lorenzo ang kanyang mga mata. Pumikit at kumurap siya ng paulit-ulit, kunwaring inaayos ang paningin sa liwanag ng silid. Tumingin muna siya sa kisame, pagkatapos ay unti-unting ibinaba ang tingin hanggang sa huminto ito sa takot na babae at munting batang nakatayo malapit sa pintuan. Itinuwid niya ang kanyang mukha sa pinakamataray na ekspresyon na kaya niyang gawin. Pinagkunot niya ang kanyang makakapal na kilay hanggang sa magkadikit ito halos. Ano bang nangyayari rito? Daing ni Lorenzo sa isang paos at magaspang na tinig na tila graba sa batuhan. Wala na bang karapatang makapagpahinga ng tahimik ang isang tao sa sarili niyang bahay? Patawad po, Ginoong Mendoza, pautal-utal na sagot ni Rosa habang ibinababa ang ulo sa takot. Ako po'y naglilinis lamang ng bahay. Ang batang ito po ay anak ko. Wala po akong ibang mapag-iiwanan. Sarado po ang mga paaralan ngayon dahil sa bagyo. Aalis na po kami agad. Pakiusap po, huwag po ninyo akong tanggalin sa trabaho. Ilalabas ko na po siya ngayon din para hindi na po kayo maabala. Hindi na po siya muling mang-iistorbo. Nangangako po ako. Pakiusap po, kailangan ko pong manatili sa trabahong ito. Tinitigan sila ni Lorenzo habang nakatayo roon. Napatingin siya sa sobrang puno ng pera na nasa ibabaw ng mesa. Naroon pa rin ito sa mismong pwestong iniligay ni Mateo upang hindi ito mahulog. Inilipat niya ang pansin sa batang ngayon ay nanginginig ng labis. Hindi na ito dahil sa lamig. Takot na ang nagpapayanig sa katawan ng bata. Takot sa matandang lalaking nasa harapan niya. Umayos ng upo si Lorenzo sa kanyang silya. Inabot niya ang makapal na sobre ng pera at sinimulang ipalo-palo ito ng marahan sa kabilang palad. Pinikit ni Rosa ang mga mata sa takot, handang-handa sa sigaw na inaasahan niyang ipupukol sa kanila. Ang akusasyong tinangka nilang nakawin ang kanyang pera. Bata, sigaw ni Lorenzo. Ang tinig niya'y umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahang sumilip si Mateo mula sa likod ng binti ng kanyang ina. Opo, Ginoo, mahina niyang tugon. Lumapit ka rito sa akin, mariing utos ni Lorenzo. Hinigpitan ni Rosa ang hawak sa balikat ng anak, isinikbit ito sa kanyang dibdib. Ginoo, hindi po siya naghangad na manggulo. Ang sabi ko, lumapit ka rito. Ulit ni Lorenzo, mas malakas na ngayon ang kanyang tinig. Dahan-dahang kumalas si Mateo mula sa mahigpit na yakap ng kanyang ina. Lumakad siya ng mabagal at may pag-aalinlangan papunta sa silya kung saan naghihintay ang matanda. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang maliliit na kamay. Huminto siya sa tapat ng mga tuhod ni Lorenzo. Yumuko si Lorenzo hanggang sa halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Tinitigan niya ng malalim si Mateo. Pilit hinahanap ang kahit katiting na kasinungalingan, hinahanap ang kasakiman na buong buhay niyang pinaniniwala ang taglay ng bawat tao. Ikaw ba ang naglagay ng jacket mo sa mga binti ko?
Diretsyong tanong ni Lorenzo. Napalunok si Mateo at kitang-kita ang paggalaw ng kanyang lalamunan sa kaba. Opo, Ginoo, ako po ang naglagay. Bakit mo gagawin ang isang bagay na ganon? Tanong ni Lorenzo. Lalong pinipiga ang paliwanag. Ako'y isang ganap na estranghero sa'yo at higit pa roon, isa akong napakayamang tao. Meron akong buong aparador sa itaas na puno ng mamahaling mga coat na gawa sa balahibo. Anong dahilan meron ka para ibigay sa akin ang jacket mo? Ibinaling ni Mateo ang tingin sa kanyang mga sirang sapatos at pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang mga mata para salubungin ang tingin ni Lorenzo. Dahil mukha po kayong giniginaw, Ginoo, at lagi pong sinasabi ni Mami na kapag may taong giniginaw, dapat bigyan sila ng kahit anong bagay na makakapagpainit sa kanila. Kahit pamayaman ang taong yun, giniginaw ay giniginaw kahit sino ka pa. Ramdam ni Lorenzo ang bigat ng mga salitang iyon na tumagos sa kanyang pagkatao. Giniginaw ay giniginaw kahit sino ka pa. Isang napakasimpleng katotohanan, isang katotohanang tila nalimutan na ni Lorenzo sa kabila ng lahat ng kanyang yaman. Ang kayamanan ay hindi proteksyon laban sa kalungkutan. Ang pera ay hindi makakainit ng puso kapag ito'y nagyayelo na. Ibinaling ni Lorenzo ang tingin kay Rosa. Napigilan nito ang hininga ng sobrang tindi na tila huminto na ang paggalaw ng kanyang dibdib. Ano ang pangalan mo, binata? Tanong ni Lorenzo at ang dating matigas niyang tinig ay bahagyang lumambot. Mateo po ang pangalan ko, Ginoo. Dahan-dahang tumango si Lorenzo, puno ng pag-iisip. Tiningnan niya ang sobre ng pera na hawak pa rin niya, pagkatapos ay iniangat ang tingin sa bukas na pintuan ng silid-aklatan. Isang bagong plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang pagsubok na ito. Sa totoo lang, ngayon pa lang ito nagsisimula. Nalampasan ng batang ito ang unang yugto ng pagsubok, ang sukat ng katapatan at integridad. Ngunit nais ni Lorenzo na mas lumalim pa, kailangan niyang malaman kung ito ba'y swerteng pagkakataon lamang o talagang may pusong lantay na ginto ang batang ito. At ang matutuklasan niya ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ibinulsa ni Lorenzo ang makapal na sobre ng pera sa loob ng kanyang jacket. Ginising mo ako sa gitna ng tulog ko. Reklamo niya, muling bumalik sa kanyang kunwaring masungit na ugali. Sobrang ayaw ko ang naaabala ang pahinga ko. Napahigbi si Rosa, halos hindi makalabas ang tinig mula sa kanyang lalamunan. Aalis na po kami ngayon din, Ginoo. Hindi sabad ni Lorenzo na may matalim na tono. Hindi kayo aalis. Aalis na po kami ngayon na mismo, Ginoo, ulit ni Rosa habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Mateo at mabilis na tumalikod patungo sa pintuan. Huminto kayo diyan. Parang latigong pumunit sa katahimikan ang tinig ni Lorenzo. Tuluyang napatigil si Rosa sa kanyang hakbang. Wala siyang lakas ng loob na umusad pa. Dahan-dahang hinarap niyang muli si Lorenzo. Ang mukha niya'y wala ng dugong dumadaloy. Hindi ko kayo binigyan ng paintulot para lumabas ng kwartong ito, mariing sabi ni Lorenzo. Itinuro niya gamit ang nanginginig na daliri ang velvet na silyang kanyang inuupuan kanina. Tignan niyong mabuti ito. Sinundan ni Rosa ang direksyon ng kanyang daliri at tumingin. Naroon, sa telang kulay pulang ubas, ang isang maliit na basang bahagi kung saan nakapatong ang jacket ni Mateo. Ang silya ko, sabi ni Lorenzo, ang mga salita'y puno ng sinadyang pagkabigla. Ang telang ito ay Italian velvet na inaangkat pa mula sa ibang bansa. Daan-daang dolyar ang bawat yarda ng telang ito. At ngayon, nabasa na, wasak na ito, hindi na maibabalik sa dati. Pupunasan ko po agad, Ginoo, pautal-utal na sagot ni Rosa sa desperasyon. Kukuha po ako ng tuwalya ngayon na. Nagiiwan ng permanenteng mantsa ang tubig sa velvet, buong kasinungalingan ni Lorenzo. Bumangon siya mula sa silya at itinayo ang sarili, idinidiin ang bigat sa kanyang tungkod.
habang matayog na tumayo sa harap ng takot na ina. Hindi mo pwedeng basta punasan yan at asahang magiging maayos uli. Kailangan yan ng profesional na restoration. Aabutin niyo ng $500. $500. Para kay Lorenzo, wala lang yon. Para kay Rosa, parang 5 milyon. Pinagmasdan ni Lorenzo ang dalawa ng may matamang pagsusuri. Ito na ang ikalawang yugto ng kanyang maingat na isinagawang pagsubok. At ang bahaging ito ay sadyang malupit. Gusto niyang malaman kung ang ina ay ibubunton ang galit at pagkadismaya sa sarili niyang anak. Gusto niyang makita kung mawawala ang pasensya nito at sisigawan si Mateo dahil sa perang hindi naman talaga niya kayang ibayad. Gusto niyang makita kung sapat ang presyong iyon para mabasag ang ugnayan ng mag-ina. Sisisihin ba niya ang bata? Tatalikuran ba niya ito para iligtas ang sarili? Naghintay si Lorenzo sa kasagutan. Nakatingin si Rosa sa basang bahagi ng tela, sa kanya iniangat ang tingin kay Lorenzo. Umaagos ang luha sa magkabilang pisngi niya. Mr. Mendoza, maawa po kayo. Nakikiusap po ako sa inyo ng buong puso. Pakiusap niya habang nanginginig ang boses. Wala po akong $500 na maibibigay sa inyo. Ni hindi ko pa po natatanggap ang sahod ko para sa buwang ito. Maawa po kayo. Pwede niyo pong bawasin na lang sa susunod kong sahod. Magtatrabaho po ako rito nang walang bayad hanggat kinakailangan. Basta po huwag niyo pong sasaktan ang anak ko. Nangusot ang mga mata ni Lorenzo habang tinitingnan ang kanyang reaksyon. Hindi niya sinisi ang anak, hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit sa sariling anak. Sa halip, inialay niya ang sarili. Handa siyang magtrabaho nang walang sahod, basta't maprotektahan lang ang anak niya. Napakabihirang makakita ng ganitong tugon, pero hindi pa rin lubusang nasiyahan si Lorenzo. May isa pa siyang baraha. Inyuko niya ang ulo at tumingin kay Mateo. At ikaw naman, sabi ni Lorenzo, direkta sa bata. Ikaw ang nakasira ng upuan ko. Ano ang masasabi mo para ipagtanggol ang sarili mo? Ang sumunod na nangyari ang mananatiling bangungot kay Lorenzo habang buhay. Matapang na lumapit si Mateo sa nakakatakot na matandang lalaki. Hindi siya umiiyak. Wala ni isang luha sa kanyang mga mata. Ang maliit niyang mukha ay seryoso at matatag. Inabot niya ang kamay sa kanyang bulsa. Wala rin po akong $500, sabi ni Mateo sa mahinahon pero matatag na tinig. Pero may isa po akong bagay. Hinugot ni Mateo ang kanyang kamay mula sa bulsa. Dahan-dahan niyang binuka ang maliliit niyang daliri para ipakita ang hawak niya. Sa gitna ng kanyang munting palad ay may nakapatong na lumang laruan, isang sasakyang pambuong na gulang na at sira. Isa sa mga gulong nito ay wala na. Ang pintura ay gasgas at kupas na. Halatang matagal na itong gamit at para sa iba, wala na itong halaga. Pero sa paraan ng paghawak ni Mateo, maingat at may paggalang, tila ba ito ay isang napakahalagang diamante. Ito, si Turborico, paliwanag ni Mateo sa tinig na puno ng pagmamahal. Siya ang pinakamabilis na kotse sa buong mundo. Galing siya sa daddy ko bago pa siya pumunta sa langit. Binigay po ni Mami sa akin pagkatapos noon para alagaan. Napasinghap si Rosa, gulat at puno ng lungkot. Mateo, hindi mo kailangang ibigay yan. Ayos lang po, Mami, sagot ni Mateo na para bang mas matanda pa sa tunay niyang edad. Tumingala siya at hinarap ang bilyonaryong nasa harapan niya. Pwede niyo pong kunin si Turborico bilang bayad sa upuang nasira ko. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan sa buong mundo. Pero galit po kayo ngayon at ayokong patuloy kayong magalit kay Mami. Iniunat ni Mateo ang maliit niyang braso at dahan-dahang inilapag ang sira-sirang laruan sa ibabaw ng mamahaling mesa na gawa sa kahoy na mahogany. Inilagay niya ito sa tabi ng leather na kwaderno na naroroon na
At sa simpleng sandaling iyon, inalay ng 7 taong gulang na batang lalaki ang tanging yaman na mayroon siya sa mundo para protektahan ang kanyang ina. Nanatiling nakatayo si Lorenzo, hindi makagalaw, nakatitig sa munting laruan. Bigla niyang naramdaman na parang nawala ang hangin sa kanyang katawan, hindi siya makahinga. Ang malawak na silid ay biglang tila lumiit at sumikip. Naalala ni Lorenzo ang makapal na bungkus ng pera sa bulsa ng kanyang jacket. Libo-libong dolyar, pera na wala namang halaga sa kanya. Tapos tumingin siya sa laruan na may 3 gulong na nakapatong sa mesa sa harap niya. Hindi lang ito laruan, isa itong alaala ng yumaong ama. Huling piraso ng isang taong hindi na muling babalik. Ito na lang ang natitirang koneksyon ni Mateo sa pinakamamahal niyang tao at inaalay niya ito. Para sa isang upuang hindi naman talaga nasira. Nakatayo sa harap niya ang batang lalaking ito, iniaalay ang pinakamamahal niyang gamit sa buong mundo para itama ang pagkakamaling nagawa niya habang sinusubukan lang tumulong sa kapwa. Handa siyang isuko ang huling ugnayan niya sa ama niyang wala na para protektahan ang trabaho ng kanyang ina at panatilihing ligtas ito. At sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ni Lorenzo. Ang puso niyang matagal nang naging parang yelo ay biglang nabiyak na parang basag na salamin. At ang sakit na naramdaman niya ay matalim at bigla ang dumating. Naintindihan niya sa sandaling iyon ang isang katotohanang tumama sa kanya nang mas matindi pa kaysa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Ang batang ito na halos walang pag-aari sa material na bagay ay mas mayaman pa pala kaysa kay Lorenzo, higit pa sa kailanman ay maaabot niya. May milyon-milyong dolyar si Lorenzo. Mayroon siyang mga hotel, barko at mga gusaling abot langit. Pero alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hinding-hindi siya magiging handang isakripisyo ang paborito niyang pag-aari para sa iba. Hindi para sa mga anak niya, hindi para sa mga kasosyo niya, hindi para kanino man. Pero ang batang ito, mahirap, gutom at ulila sa ama, ay isinuko ang buong mundo niya nang hindi man lang nagdalawang isip. Tahimik ang buong silid. Sa labas, patuloy ang walang humpay na pagbuhos ng ulan sa mga bintana. Inabot ni Lorenzo ang laruan mula sa mesa. Halatang nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ito. Ang bagay na ito, na tila walang halaga, ay biglang bumigat na parang pinakabigat na bagay na kanyang naranasan buhatin. Ikaw. Simulang magsalita ni Lorenzo, pero wala na ang galit sa boses niya. Isa na lang itong mahina at halos pabulong na tinig. Ibibigay mo talaga sa akin ang napakahalagang bagay na ito, dahil lang sa basang upuan. Opo sir, sagot ni Mateo, walang alinlangan. Sa tingin niyo po ba, sapat na ito para pambayad? Sapat na ba ito? Umingay sa loob ng isip ni Lorenzo ang tanong na iyon. Tila tinatanong siya ng bata kung ang alaala ng kanyang ama ay may halagang 500 dolyar. Ipinikit ni Lorenzo ang kanyang mga mata. Pumasok sa isip niya ang mga sariling anak na bihira niyang makausap. Tumatawag lang ang mga ito kapag may gusto, bagong sports car o bakasyon sa mamahaling lugar. Ni minsan, wala silang ibinigay sa kanya. Wala silang isinakripisyo, wala silang pakialam, kinuha lang nila ng kinuha. Pero ang batang ito, anak ng ibang tao, ay inialay kay Lorenzo ang pinakamahalagang pag-aari niya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang protektahan ang mahal niya. Opo, mahina at malungkot na bulong ni Lorenzo habang muli niyang iminulat ang mga mata. Basa at kumikislap na ang mga ito sa luha na hindi pa bumabagsak. Opo, Mateo, sapat na, higit pa sa sapat. Bumagsak ang katawan ni Lorenzo sa malambot na sandalan ng kanyang upuan. Tapos na ang palabas, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang papel ng kontrabida. Wasak na ang kanyang maskara, gumuho na ang kanyang mga pader. Ramdam niya ang matinding pagod na bumalot sa buong katawan niya.
Pero hindi ito ang uri ng pagod na dulot ng katandaan. Ito ay pagod na dala ng bigat ng konsensyang pinasan niya sa loob ng napakaraming taon. Ilang dekada siyang nabuhay na naniniwalang masama ang bawat tao. At sa loob lamang ng 10 minuto, isang 7 taong gulang ang nagpamali sa kanya. Rosa, muling nagsalita si Lorenzo at tuluyan nang nag-iba ang kanyang tinig. Ito ay tinig ng isang pagod, malungkot at matandang lalaki na napakarami nang nasaksihan sa buhay. Maupo ka. Sir? Naguluhan si Rosa sa biglang pagbabago ng tono niya. Sabi kong maupo ka, sigaw ni Lorenzo, pero agad lumambot ang kanyang boses. Pakiusap, maupo ka na lang. Huwag mo na akong tingnan na parang lalapain kita. Dahan-dahang naupo si Rosa sa gilid ng sofa, hawak-hawak si Mateo sa kanyang kandungan. Tinitigan ni Lorenzo ang laruan sa kanyang kamay. Paikot-ikot niyang ginulong ang natitirang gulong gamit ang hinlalaki. Napakaliit na bagay, napakalaking sakripisyo. Kailangan kong umamin, sabi ni Lorenzo, nakatitig sa sahig. Hindi naman talaga sira ang upuan. Basa lang, matutuyo rin ito sa loob ng 1 oras. Napakawalan ni Rosa ang napakahabang buntong hininga. Salamat sa Diyos. At isa pa, dugtong ni Lorenzo habang itinaas ang tingin sa kanila, puno ng tindi ang mga mata. Hindi talaga ako natutulog. Lumulaki ang mga mata ni Rosa sa gulat. Hindi po kayo natutulog. Hindi, dahan-dahang umiling si Lorenzo. Nagkukunwari lang ako simula pa kanina. Sinadya kong iwan ang pera sa mesa. Gusto kong malaman kung susubukan mong nakawin ito. Gusto kong mahuli ka sa akto. Hinapit ni Rosa si Mateo palapit sa kanyang dibdib. Kita sa kanyang mukha ang sakit. Sinubukan niyo po kaming subukan. Parang mga daga sa eksperimento. Opo, pag-amin ni Lorenzo. Isa akong matandang mapait, Rosa. Naniniwala akong lahat ng tao ay magnanakaw sa tamang halaga. Naniniwala akong lahat ay pwedeng bilhin. Itinuro niya si Mateo gamit ang nanginginig na daliri. Pero ang batang ito, naputol ang boses ni Lorenzo sa emosyon. Hindi niya kinuha ang pera. Tinakpan niya ako ng kanyang jacket. Tinakpan niya ako dahil akala niya nilalamig ako. At pagkatapos, inialay pa niya sa akin ang sasakyan ng kanyang ama. Pinahid ni Lorenzo ang isang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Wala na siyang pakialam na nakita siya ng katulong niyang umiiyak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang dekada, pinayagan niyang maging tao ang sarili niya. Naliligaw na ako sa buhay, bulong ni Lorenzo. Mayaman ako sa salapi, pero tunay akong dukha. Wala kang anumang ari-arian, pero nakapagpalaki ka ng isang hari. Bumangon si Lorenzo mula sa kanyang upuan. Mabagal siyang lumakad papunta sa may fireplace at huminga ng malalim. Sumasayaw ang apoy sa harap niya, mainit at buhay. Nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng init. Pagharap niya sa kanila, nagsalita siya. Tapos na ang pagsubok, pahayag ni Lorenzo. At parehong napatunayan ninyong pasado kayo. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang makapal na sobre ng pera. Lumapit siya kay Rosa at iniabot ito. Kunin mo ito, sabi ni Lorenzo. Umiling si Rosa, mariin. Hindi po, Ginoo. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Gusto ko lang pong magtrabaho ng tapat. Gusto ko pong paghirapan ang anumang aking matatanggap. Kunin mo, mariing giit ni Lorenzo. Hindi ito limos. Isipin mong ito ay isang gantimpala. Kabayaran ito sa mahalagang leksyong itinuro ng anak mo sa akin ngayong araw. Saglit na nag-alinlangan si Rosa. Tumingin siya sa pera, saka tumingin sa butas-butas na sapatos ni Mateo. Ang parehong sapatos na hindi niya kayang palitan.
Pakiusap, mahinahong sabi ni Lorenzo. Bilhan mo ng mainit na winter coat ang bata. Bilhan mo siya ng maayos na sapatos. Bilhan mo rin ang sarili mo ng komportabling kama na hindi sumasakit sa likod mo. Kunin mo ito. Nanginginig ang kamay ni Rosa nang kunin niya ang sobre. Maraming salamat po, Ginoong Mendoza. Maraming salamat. Huwag mo muna akong pasalamatan, sabi ni Lorenzo. At pagkatapos ay may nangyaring matagal nang hindi nangyayari. Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, hindi sarkastiko, hindi kunwari. Isang ngiti, may alok ako sa iyo, Mateo. Tumingala si Mateo sa kanya, nagniningning ang mga mata. Para po sa akin, Ginoo. Oo. Para sa iyo, tugon ni Lorenzo. Itinaas niya ang maliit na laruan. Mananatili sa akin si Turborico. Akin na siya ngayon. Ibinigay mo siya sa akin bilang kabayaran sa silya. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Mateo, pero tumango siya bilang pagtanggap. Sige po, kasunduan ay kasunduan. Pero dugtong ni Lorenzo, hindi ko kayang magmaneho ng sasakyang may 3 gulong lang. Kailangan ko ng mekanikong tutulong sa akin. Isang taong aayos ng mga bagay sa lumang bahay na ito. Isang taong tutulong sa aking ayusin ang sarili ko. Lumuhod si Lorenzo. Mahirap ito para sa kanyang matandang kasukasuan. Pero ginawa pa rin niya. Ngayon, magkasing taas na sila ng 7 taong gulang na bata. Magkatapat ang mga mata. Pantay! Mateo, anong pakiramdam kung araw-araw kang pupunta rito pagkatapos ng klase? Pwede kang umupo rito sa aklatan. Pwede mong gawin ang mga takdang aralin mo rito. At ituro mo sa matandang masungit na ito kung paano ulit magpakita ng kabutihan. Kapalit ng tulong mo, babayaran ko ang pag-aaral mo hanggang kolehiyo. Saglit siyang tumigil. Ayos ba ang kasunduan natin? Lumingon si Mateo sa kanyang ina. Bukas na ngayon ang pag-iyak ni Rosa. Nakatakip ang mga kamay sa bibig. Hindi siya makapagsalita. Tumango na lang siya. Bumalik si Mateo nang tingin kay Lorenzo. Isang napakagandang ngiti ang lumitaw sa kanyang batang mukha. Ngiting kayang paliwanagin ang pinakamadilim na silid. Ayos po, masayang sabi ni Mateo. Iniabot niya ang kanyang maliit na kamay at sa sandaling iyon may nangyaring pambihira. Si Lorenzo Mendoza, ang bilyonaryong hindi kailanman nagtitiwala kanino man sa buong buhay niya, ay tinanggap ang maliit na kamay at mariing nakipagkamay. Isang pakikipagkamay ng higante at isang bata. Isang kasunduan na magpapabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Lumipas ang 10 taon. Ganap nang nagbago ang mansyon ng mga Mendoza. Hindi na ito madilim at tahimik na tahanan na puno ng anino at pagdududa. Lagi nang bukas ang mga makakapal na kurtina ngayon, hinahayaan ang araw na pumasok sa bawat sulok. Ang dating ligaw at matinik na hardin ay puno na ng makukulay na bulaklak. Halakhak ang maririnig sa mga bulwagang dati tahimik. Bumalik ang buhay sa lugar na unti-unting namamatay noon. Isang mainit na linggo ng hapon, puno ng tao ang aklatan. Pero hindi ito isang salusalo o kasiyahan. Isa itong formal na pagtitipon ng mga abogado, negosyante at isang binatang nagngangalang Mateo. 17 taong gulang na ngayon si Mateo. Matangkad at guwapo na siya at nakasuot ng elegante at maayos na kasuotang pormal. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa hardin kung saan abala ang kanyang inang si Rosa sa pag-aayos ng mga bagong bulaklak. Wala na ang bakas ng pagod sa mukha ni Rosa. Wala na ang maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang takot. Tila tunay na masaya na siya ngayon. Siya na ang direktor ng Mendoza Foundation na mamahala sa milyon-milyong dolyar na naipapamahagi sa mga kawanggawa bawat taon. Ngunit hindi masaya ang araw na ito. Tahimik ang buong silid habang binabasa ng abogado ang huling habilin at testamento ni Ginoong Lorenzo Mendoza. Pumanaw si Lorenzo nang payapa sa kanyang pagtulog 3 araw na ang nakalilipas. Huling huminga siya habang nakaupo sa parehong pulang armchair.
Ang parehong silya kung saan naganap ang pagsubok 10 taon na ang nakalipas. Ang parehong silya kung saan minsang inilagay ng isang batang lalaki ang kanyang jacket sa binti ng isang estranghero. Naroon rin sa silid ang mga anak ni Lorenzo sa dugo. 2 lalaki at 1 babae. Magkakatabi silang nakaupo sa kabilang dulo ng silid, halatang hindi mapakali. Patuloy silang sumusulyap sa kanilang mga relo. Pabulong nilang pinag-uusapan ang pagbebenta ng mansyon at ang paghahati sa mana. Wala kang makikitang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Walang pighati, walang pakiramdam ng kawalan, tanging kasakiman. Ang parehong kasakiman na buong buhay pinaghinalaan ni Lorenzo sa lahat ng tao. Naglinis ng lalamunan ng abogado si Sinong Castillo bago nagsalita. Sa aking mga anak, basang binigkas ni G. Castillo mula sa opisyal na dokumento, iniiwan ko ang mga trust fund na ginawa para sa bawat isa sa inyo mula nang kayo'y isinilang. Kailanman ay hindi ninyo ako binisita nang hindi humihingi ng pera. Kaya ipinapalagay kong pera lang talaga ang gusto ninyo mula sa akin. Nasa inyo na ang inyong milyon-milyong dolyar. Gamitin ninyo iyon ayon sa nais ninyo. Tahimik na nagbulungan ng mga anak pero mukhang kontento na sila sa kanilang bahagi. Tumayo na sila at naghanda ng umalis. Walang interes na tapusin ang pagbabasa ng testamento. Hintayin ninyo, maring sabi ni G. Castillo, may babasahin pa ako. Huminto ang mga anak sa natitirang bahagi ng aking ari-arian, kabilang ang lahat ng aking mga kumpanya, ang mansyong ito, ang aking mga puhunan, at ang aking personal na ipon. Iniiwan ko ang lahat sa kaisa-isang taong nagbigay sa akin ng isang bagay na napakahalaga sa panahong wala nang natitira sa akin na may halaga. Huminto ang mga anak sa paglakad. Lumingon sila pabalik na may halong pagtataka sa kanilang mga mukha. Sino yan? Galit na tanong ng isa sa mga anak. Kami ang tunay niyang pamilya sa dugo. Tumingin muli ang abogado sa dokumento at binasa ang susunod na linya. Iniwan ko ang lahat kay Mateo. Agad na sumiklab ang silid sa galit na sigawan. Halos mabaliw sa galit ang mga anak nang marinig iyon. Itinutok nila ang kanilang mga daliri kay Mateo na puno ng akusasyon. Siya, sigaw nila na hindi makapaniwala. Anak ng katulong. Kalokohan ito. Niloko niya ang aming ama, nilinlang niya ito. Ngunit nanatiling tahimik si Mateo sa kinatatayuan niya. Wala siyang sinabi, hindi siya nagtanggol, hindi siya lumaban. May hawak lamang siyang isang maliit na bagay sa kanyang kamay, marahang hinahaplos gamit ang hinlalaki. Itinaas ng abogado ang kamay upang patahimikin ang lahat. May iniwang liham si G. Mendoza na nagpapaliwanag ng kanyang desisyon. Tahasang hiniling niyang basahin ko ito ng malakas sa inyong lahat. Tumahimik ang silid, maingat na binuksan ng abogado ang isang liham na sulat kamay. Huling mga salitang bibigkasin ni Lorenzo Mendoza sa mundo, sa aking mga anak at sa mundo. Sinusukat ninyo ang yaman ng isang tao batay sa ginto na taglay nila at sa ari-ariang nakapangalan sa kanila. Akala ninyo, ibinibigay ko ang lahat kay Mateo dahil nawalan na ako ng katinuan sa aking katandaan. Ngunit lubos kayong nagkakamali. Isa lamang itong pagbabayad ng utang na loob. 10 taon na ang nakalilipas. Isang maulang Sabado ng hapon, ako ay pulubi sa kaluluwa. Bilyonaryo ako sa bangko pero baon sa pagkakautang ang aking espiritu. Ako'y malamig sa loob, labis na nag-iisa at lubusang hungkag. Hanggang sa may isang 7 taong gulang na batang lalaki ang nakapansin na ako'y nanginginig. Hindi niya nakita ang isang makapangyarihang bilyonaryo sa silyang iyon. Hindi niya nakita ang isang lalaking may mga hotel, barko at gusali. Ang nakita niya ay isang kapwa-taong nangangailangan. At walang pag-aatubili, hinubad niya ang sarili niyang jacket at itinakip sa akin.
Binigyan niya ako ng proteksyon sa pera na madali naman sana niyang kinuha. Inayos niya ang aking notebook nang ito'y malaglag. Bumulong siya ng salitang ligtas na sa akalang walang nakaririnig. Ngunit narinig ko siya at ang mga salitang iyon ang nagligtas sa akin. Ngunit ang tunay na utang na loob ko ay nagsimula nang ibigay niya sa akin ang pinakamahalagang pag-aari niya sa buong mundo. Isang sirang laruan, isang maliit na kotse na may 3 gulong. Huling alaala mula sa kanyang yumaong ama, inialay niya ito sa akin upang iligtas ang kanyang ina mula sa aking galit. Ibinigay niya ang lahat ng meron siya nang hindi umaasa ng kahit ano kapalit. Nung araw na iyon, itinuro niya sa akin ang isang malalim na katotohanang hindi kailanman kayang bilhin ng lahat ng pera ko. Minsan, ang pinakawalang laman na bulsa ang siyang may pinakamayamang puso. Iniligtas niya ako sa pagkamatay bilang isang mapait, mapuot na tao. Binigyan niya ako ng tunay na pamilyang maituturing kong akin. Binigyan niya ako ng 10 taon na puno ng tawa, ingay at tunay na pagmamahal. Kaya na ngayon iniiwan ko sa kanya ang lahat ng aking kayamanan. Isang maliit na kapalit lang ito kung ikukumpara sa ibinigay niya sa akin. Ibinigay niya pabalik sa akin ang aking kaluluwa. Natapos na ang abogado sa pagbasa ng liham. Tahimik ang buong silid. Tumingin siya ng diretso kay Mateo. Mateo, sabi ng abogado, nais din ni Ginoong Mendoza na mapasa iyo ito. Iniabot ng abogado kay Mateo ang isang maliit na kahon na balot sa pelos. Maingat itong binuksan ni Mateo at nang makita niya ang laman, napahinto ang kanyang paghinga. Nakahimlay sa isang puting sutlang unan ang lumang laruan, si Turborico. Iningatan ito ni Lorenzo sa loob ng 10 taon. Nilinis niya ito hanggang kumintab. Nagpatawag pa siya ng bihasang alahero upang palitan ang nawawalang gulong ng isang maliit na gulong na yari sa purong ginto. May 4 na gulong na muli ang kotse. Buo na ito, katulad ng taong iniligtas nito. Mataas ang emosyon habang marahang iniangat ni Mateo ang laruan. Malayang dumaloy ang kanyang mga luha. Wala siyang pakialam sa mana ng mansyon. Wala siyang pakialam sa bilyon-bilyong dolyar. Wala siyang pakialam sa mga galit na sigawan sa paligid niya. Ang tanging iniisip niya ay ang pangungulila sa isang kaibigan. Miss na niya ang masungit na matandang lalaki na minsang katabi niya habang pinapahirapan siya ng math homework. Miss na niya ang taong naging pamilya niya. Lumapit si Mateo sa kanyang inang si Rosa na kakapasok lamang mula sa hardin. Mahigpit siyang niyakap ng ina. Isa siyang mabuting tao, Mateo. Mahina at banayad ang bulong ni Rosa. Totoo po, tugon ni Mateo. Kailangan lang talaga niya ng isang taong magbibigay sa kanya ng jacket. Galit na lumabas ng bahay ang mga anak ni Lorenzo, nagpupuyos at nagsisigaw ng banta ng demanda at pagkwestiyon sa testamento. Ngunit sa kaibuturan nila, alam nilang talo sila sa anumang laban. Ang testamento ay isinulat ng perpekto at hindi matitinag. Ginugol nila ang buong buhay nila sa pagkuha mula sa kanilang ama. At sa huli, eksakto lang ang kanilang natanggap sa ibinigay nila. Wala nang iba. Ipinalibot ni Mateo ang tingin sa malawak na aklatan. Tumigil ang kanyang paningin sa bakanting armchair. Ang silyang pinagmulan ng lahat. Lumapit siya roon ng dahan-dahan at inilapag ang laruan, ang kotse na may gintong gulong sa side table, sa tabi ng ilaw. Sa mismong lugar kung saan niya minsang inilagay ang notebook na nahulog. Ligtas na, mahinang bulong ni Mateo. Parehong salita, parehong lugar, 10 taon ang lumipas, ngunit sa pagkakataong ito hindi na pera o notebook ang kanyang pinoprotektahan. Isa na itong parangal sa isang pagkakaibigan, isa na itong pamamaalam. Lumaki si Mateo upang maging isang ganap na naiibang uri ng bilyonaryo. Hindi siya nagtayo ng pader upang itaboy ang mga tao. Sa halip, nagtayo siya ng mga paaralan upang tanggapin sila. Hindi niya inipon ang kayamanan niya para lang itago.
Ginamit niya ito upang ayusin ang mga bagay na sira, tulad ng minsang sinubukan niyang ayusin ang lumang sirang silya. Naging buhay na patunay siya na ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na puwersa sa lahat. At tuwing tinatanong siya kung ano ang sikreto ng kanyang tagumpay, ngingiti lang si Mateo, kukunin mula sa kanyang bulsa ang isang luma, kupas na laruan na may isang gintong gulong at sasabihin, "Hindi ko binili ang tagumpay ko gamit ang pera. Nakamit ko ito sa pamamagitan ng kabutihan at lahat ng ito ay nagsimula sa isang jacket." Narito ngayon ang aral ng kwentong ito. Ang kabutihan ay isang pamumuhunan na kailanmay hindi ka bibiguin. Sa mundong ang bawat isa ay laging may gustong makuha para sa sarili, ang mga taong pumipiling magbigay ang tunay na nagbibigay ng pagbabago. Maaaring manalo ng laban ang mga sakim. Ngunit ang mga mapagbigay, sila ang tunay na nagwawagi sa buhay. Mas marami pang pera si Lorenzo Mendoza kaysa sa kayang isipin ng karamihan, ngunit nanatili siyang dukha sa loob hanggang sa isang batang paslit ang nagturo sa kanya kung paano muling buksan ang puso at magmahal. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang maliit na kabutihan, isang simpleng jacket na itinakip sa nagyayelong binti, isang banayad na salitang puno ng kabaitan, isang sakripisyong ginawa ng walang hinihintay na kapalit. Ang mga simpleng bagay na ito ay may kakayahang painitin kahit ang pinakamarahas na puso. Kapag nagdesisyon kang magbigay, gawin mo ito nang walang inaasahang kapalit, dahil iyon ang sikreto. May paraan ang buhay ng pagbabalik ng gantimpala na hindi kailanman matutumbasan ng pera. Nagtakda si Lorenzo ng bitag para sa isang magnanakaw, ngunit isang anghel ang nahuli niya. At ibinalik ng anghel na iyon ang kanyang kaluluwa. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang taong nanginginig sa lamig, alalahanin mo ang kwentong ito. Alalahanin si Mateo, alalahanin ang jacket, dahil ang lamig ay lamig anumang estado mo sa buhay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Ibahagi mo ito sa isang taong kailangan itong marinig ngayon. Maraming salamat sa panonood.